We are going to continue our discussion on this topic, facing the challenges of every new year. I told you last week that I did a study, a little research, and found out that there are 10 major challenges people face every new year. 10 na mga malalaking hamon ang hinaharap ng mga tao sa tuwing dumarating ang bagong taon. We already discussed the first 5 last Sunday, and we are not going to explain them again because we already did. What we're going to do today is we are going to add 5 more challenges, and equally, we are going to respond to these challenges. But before we proceed, let's have a very quick review. I am not going to explain them all. I will just show you the first 5 challenges that people face every new year. Number 1, uncertainty about the future. Number 2, setting and achieving goals. Number 3, adapting to change. Number 4, overcoming past failures. Number 5, financial pressures. Last Sunday, we did the life application. Nagkaroon tayo ng counter. Tinapatan po natin yan ng life application. Kumbaga, nariyan yung hamon, ano ang gagawin mo? Panonoorin mo na lang ang mga hamon o anong hakbang ang pwede mong gawin para makayanan mo ang mga hamon na ito. So, we did life application last week. Number 1, trust God's plan for you. Number 2, commit your every step to the Lord. Number 3, never compromise your spiritual values. Number 4, let go of the past. Number 5, rely on God's provision. What we're going to do today is we are going to add 5 more challenges, and from this, we're going to do the life application again, even as we face this new year. Batang-bata pa po ang bagong taon. Nagsisimula pa lang po tayo. Simulan natin ang tama, simulan po natin sa biyaya ng Diyos. Can you say amen? Amen. We need to move on. Number 6, growing spiritually. Ito po isa sa mga hamon na kailangan harapin ng bawat isa. Growing spiritually. Every new year offers a fresh opportunity to grow deeper in grace, stronger in faith, and bigger in our service to God. Yet, the reality is that spiritual growth does not happen automatically or without grace-filled effort. Yan po ay kailangan maintindihan ng lahat ng mga kabiyaya dito po sa community ng Full Grace. Dahil mayroong maling unawa ang iba na di umano sa biyaya wala nang gagawin. Nothing could be further from the truth. Sa biyaya, mas marami kang magagawa. Totoo na wala kang gagawin para maligtas. Pero matapos kang maligtas, mas marami kang magagawa dahil ang biyayang nagligtas sa iyo ay patuloy na gumagawa sa iyo at sa pamamagitan mo. You need to keep in mind that the grace that saved you is working in you and working through you. That is why you can do more. Mas marami kang magagawa. Hindi po dahilan ng biyaya sa katamaran at wala nang gagawin. In fact, the Apostle Paul even strongly argues, I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Ang biyayang iyong natanggap ay gumagawa sa iyo at gumagawa sa pamamagitan mo, kaya mas marami kang magagawa sa biyaya ng Panginoon. Can you say amen? Amen. Life's distractions like responsibilities,
technology, social events, or personal goals can easily take our focus away from God. The busyness of daily life often leaves little time for prayer, worship, Bible study, or ministry, pushing spiritual practices aside. Pag pinayagan po natin ang busyness, ang kaabalahan sa ating po mga schedule, magugulat na lang tayo. Wala na tayong time mag-pray, mag-Bible study, hindi na rin tayo nagwo-worship, wala na rin tayong ministry or service sapagkat ang mga ito'y tinangay na ng ating kaabalahan sa maraming bagay-bagay. That is why you need to keep in mind, my dear brothers and sisters, that New Year demands a lot of things from us. Ang dami hinihingi ng bagong taon sa atin. At kung hindi po tayo magiging maingat, ang mga ito po ang tatangay ng ating mga oras at panahon sa kabuuan, kaya ho nagiging mabagal ang paglago sa spiritual. Mark chapter 4 verse 19. Ipinaliwanag ng Panginoong Hesus sa pamagitan ng parabola ng manghahasik kung anong mga bagay ang nagiging balakid sa ating paglago at pagiging mabunga. Mark 4:19. But the worries of this life, the deceitfulness of wealth, and the desires for other things come in and choke the word, making it unfruitful. Ano po ang dahilan kung bakit ang word na naitanim sa atin ay na-choke at hindi naging fruitful? Sapagkat hinayaan po ang mga worries of life, the deceitfulness of wealth, and the desire for many things in life sa buhay na ito. That is why you need to be very, very mindful. Number 6, growing spiritually. Number 7, balancing priorities. Ito po isang malaking hamon kung paano mabalanse ang ating mga priorities sa buhay. Balancing spiritual, relational, financial, work, ministry, and personal well-being can be one of the most challenging aspects of life, especially as we enter a new year filled with fresh demands and expectations. Ang dami. Kailangan malagpasan natin ang benta noong nakaraang taon. Dapat mas marami tayo ngayon. Dapat mas malayo ang marating natin ngayon. Dapat mas malaki tayo ngayon. Dapat mas marami tayong pera ngayon. Dapat mas maunlad tayo ngayon. Ito mga demands po na ito ay nagbibigay po ng pressure sa tao at kung minsan ang kawalan ng kakayahang i-handle ang mga pressures na ito, nawawalan tayo ng balanse sa ating mga priorities sa buhay. The challenge is that time and energy are limited. Overcommitting can lead to burnout or focusing on one area while neglecting others. This constant juggling often leads to stress, guilt, and feeling like nothing is getting enough attention. Parang napapansin po natin, may mga napapabayaan ako. Napapabayaan ko na yata yung asawa ko. Nakasakay na sa motor ng Bombay. Napapabayaan ko yata yung mga anak ko. Yung sipon ay nasa baba na. Hindi ko na yata nabibigyan ng atensyon ng aking mga anak. Hindi ko na sila natsututuran, hindi ko na sila naharap. Sapagkat sa dami-dami ng mga pressures sa trabaho, pressures sa personal goals in life, and not to mention, pag napunta ka pa sa mixer chats, dadagdagan pa ng pressure sapagkat ang mga bagay-bagay na gusto mong makuha sa buhay na ito na galing sa Diyos ay pilit nilang pinagtatrabahuhan at pilit na sinasabi, pray more,
Pray hard. Pray harder. So you can get more from God. And don't get me wrong, I believe in prayer. We need to pray. But you need to understand that prayer is our response to the beautiful grace of God bestowed upon us. Hindi ka po nananalangin para mabiyayaan ka. Nananalangin ka dahil nagpapasalamat ka sa biyayang iyon ang natanggap galing sa Panginoon. Ecclesiastes chapter 3 verse 1, there is a right time for everything. Can you say amen? Amen. You need God's wisdom to juggle things. And you need to know how to do it the proper way. Number 7, balancing priorities. Number 8, dealing with global issues. Dealing with global issues. Concerns about political, environmental, or social issues are unavoidable part of entering a new year, often causing stress and a sense of helplessness. The reality is that we live in an interconnected world where global events, whether distant or close to home, have a direct or indirect impact on our lives. Ilagay po natin sa isip, hindi ho tayo hiwalay sa mundo. Nandito tayo sa mundo. At anuman ang nangyayari sa mundo ay nakakaapekto sa atin. Apektado po tayo ng inflation, ang palitan ng dolyar. Apektado tayo ng tratado, trade. Apektado po tayo ng ekonomiya, ng politika. Apektado tayo ng mga bagay na nangyayari sa kabuuan, malayo man o malapit. In fact, apektado ka ng nangyayari sa kapitbahay mo. Mantakin mo kung ang kapitbahay mo'y nagpasyang hindi na matulog habang buhay at wala nang gagawin kundi magbidyoke, maghapon, magdamag hanggang siya'y sumakabilang buhay. Apektado ka. Sapagkat kung ang panahong gusto mo sanang magpahinga na ay nagbibidyoke pa siya, magpapabarangay ka na. Sapagkat itong mga bagay na ito ay sadyang nakakaapekto sa atin. Masyado nang malapit yan. Pero ilagay natin sa isip, apektado po tayo sa darating na January 20 dahil bago na ang presidente ng Amerika. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa Amerika sapagkat kung ano mangyayari sa Amerika, mangyayari sa buong mundo sapagkat ang Amerika ay pinuno ng buong mundo. Whether you believe it or not, or whether you realize it or not, that is true. Yan po ang tinatawag na global issues. Sa darating na Mayo, magkakaroon tayo ng midterm election. Pipili na naman po tayo ng mga ihahalal. Sikat na naman ang mga artista. Ang mga pangalang matunog na sana ay may kakayahang mamuno, hindi ko naman po nilalahat, pero ang karamihan nga po ay wala namang kakayahan. Sumasakay lang po sa kasikatan. Ang iba naman po'y gumagamit lang ng pera at impluensya. Pero pag naupo na, wala namang tinatrabaho sa Senado o Kongreso sapagkat sila'y walang kakayahan. Sana po maging matalino ang bawat Pilipino sa darating na eleksyon. Napiliin po natin ang mga tamang kandidato na magiging pinuno natin sa susunod na 3 taon sapagkat yan po ay midterm election. Not to mention ang digmaang nagaganap sa Israel sa pagitan ng Hamas, Hezbollah, ng Lebanon, ng Iran at other Muslim countries. Nagsimula po yan 2023. Papasok na po tayo, mga kapatid, dito sa 2025. In fact, nakapasok na tayo sa 2025. Wala pang maliwanag na sinyales kung tumigil na nga
ang gera sa pagitan ng mga ito. Apektado po tayo ng mga bagay-bagay na nangyayari. Ang patuloy na paglaganap ng kaalaman sa buong mundo. Daniel chapter 12 verse 4, the Bible says, in the last days, knowledge will increase. Sobra na ang talino ng tao. Computerized na po, robotized na ang lahat. Not to mention, yung pinakabago ng siyensya, yung AI, artificial knowledge. Can you just imagine that? Masyado ng malayo ang narating ng tao sa talino, galing at husay. Ang mga ito ay tinatawag po nating global issues. How do we respond in these challenges? Number 9, keeping relationships. Keeping relationships. Entering the new year, the challenge of keeping relationship reminds us to choose patience, understanding, and grace. I want to say that again. Choose patience, understanding, and grace. Building connections that reflect God's love amidst differences. This, however, is easier said than done. Madali lang talaga sabihin yan. Pero para yan ay gawin, mahirap. Pero sa biyaya ng Diyos, magagawa naman natin. Dahil sabi ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ who gives me strength. Can you say amen? Amen. Number 10, staying motivated. Staying motivated. As the year goes on, the excitement of a fresh start often fades. Staying motivated becomes tough as daily routines, unexpected problems, and heavy responsibility take over. Naalala niyo po yung sinasabi sa Bible, remember your first love, dahil katagalan po, nawawala na yung una mong pag-ibig. Naalala mo nung una kang makonvert, gusto mo linggo na agad. Remember that? You're so excited. Katatapos pa lang ng service, gusto mo, Sunday na uli. At pag nasa church ka, halos ayaw mo nang umuwi. Nag-uwian ng lahat, nandun ka pa. Pero paglipas ng mga panahon, tila nagbabago. Nawawala na yung motivation, nawawala na yung excitement. Kung minsan, late ka na. Late ka na, nagkakating ka pa. Where's the excitement? Nasa na yung dating bumubomba na dugo at talagang gustong-gusto mo na nasa gawain ng Panginoon kahit malayo. Pumupunta ka. Naglalakad, namamasahe. Walang anuman sa iyo kahit may toll fee. Walang anuman sa iyo kahit ikaw ay gabihin. Sapagkat napakainit, nag-aalab, nagbabaga, nakakapaso ka ng una mong makilala ang Lord. Pero sabi sa Biblia, where is your first love? Nasaan yung mga pangako mo? Lord, I will give you my life. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Hindi ako tatalikod. Hindi ako aalis. Hindi ako titigil. Patay kung patay. Naiintindihan ko yan. Nang una mong bigkasin. Pero nung tumaas na ang gastusin, nang dumami na ang responsibilidad, nag-asawa ka, nag-anak ka, lumaki ang mga bayarin, now you begin to think, am I going to continue or am I going to stop and do other things? Mga kapatid, yan po ang challenge ng bagong taon. Goals that once seem achievable can feel distant as routines drain focus and excitement of the new beginning fades, leaving
The challenge of consistency. Ang magsimula ay isang bagay. Ang magpatuloy ay ibang bagay. Nang si Jesus ay magsimulang magturo ng mga mabibigat na mga turo, the people began to walk away. John chapter 6. Nag-walk out ang mga tao. Nagsimula na silang lumakad papalayo. Nagkatinginan si Jesus at saka si Simon Pedro. Ang sabi ni Jesus, Simon, pati ba kayo aalis na rin? Simon said, no, we'll stay. Where will we go? You have the word of life. Sabi niya sa wikang Pilipino, hindi po. Hindi po kami aalis. Pag-stay po kami, nasa inyo ang salita ng buhay. Maraming bagay na hindi nyo maiintindihan sa buhay na ito. But I ask you to stay, sapagkat wala tayong mapupuntuhan pag umalis tayo sa biyaya ng Diyos. Sapat na ang biyaya ng Diyos. Sapat na ang biyaya ng Diyos. Amen. Let's see them again. Number 6, growing spiritually. Number 7, balancing priorities. Number 8, dealing with global issues. Number 9, keeping relationships. Number 10, staying motivated. Yan po yung dagdag na 5. Doon po sa naunang 5 na mga hamon ng bawat bagong taon. Ngayon, how do we respond to these challenges? This is what we call the light application. Let me give you 5 life application, panlaban, pantapat sa mga hamon na pwede nating harapin sa bagong taon. Number 6, prioritize spiritual things. Number 6, prioritize spiritual things. To face the challenge of growing spiritually, you need to understand that spiritual things are more important than anything else. Everything else is temporary. Only spiritual things are eternal. Pag hindi po yan maliwanag sa iyong pananaw, you will never grow spiritually. Hindi ho pare-parehas ang value ng lahat ng bagay. Ang spiritual po ay higit na mahalaga kaysa lahat ng bagay sa mundo. Of course, the materialistic world views things differently, focusing only on what can be seen. Tulad ng mga atheists. Para sa mga atheists, they deny spiritual things. Ang mahalaga lang sa kanila, material things. But you need to keep this in your mind. You are not an atheist. You are a child of God. You should view things differently. Hindi pwedeng umangkas tayo sa pananaw ng mga atheists dahil iba ang pananaw nila. Material lang ang pananaw nila. Pero ikaw ay anak ng Diyos. Meron kang kakaibang pananaw sa buhay. That is why you need to look at things from God's perspective. Can you say amen? Amen. Matthew chapter 6 verse 33. The Lord Jesus said, but seek first. Seek first. Not second, not third. Seek first His kingdom and His righteousness. And all these things, material things, will be given to you as well. Huwag mong unahin ang material. Unahin mo ang spiritual. The spiritual kingdom of God and your spiritual relationship with God, which is your righteousness, because we are made righteous before God through Jesus. Can you say amen? 2 Corinthians chapter 4 verse 18, the Apostle Paul writes, so
we fix our eyes not on what is seen, material, but on what is unseen, spiritual. Since what is seen is temporary, material is temporary, but what is unseen is eternal. Spiritual things are eternal. Colossians chapter 3 verse 1 following verses, the Apostle Paul further writes, "Since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things." Verse 3, "For you died, and your life is now hidden with Christ in God." This is the truth. Your life is now hidden with Christ in God. Verse 4, "When Christ, who is your life, appears, then you will appear with Him in glory." My dear brothers and sisters, you need to prioritize spiritual things. If you want to beat the challenge of growing spiritually, you need to prioritize spiritual things. Number 7, determine the more important things in life. Write it down. Determine the more important things in life. Not everything in life holds the same value. Some things are important, some are not. Some are less important, some are more important. Know the value of each thing in your life. Hindi ho pare-parehas ang halaga ng mga bagay-bagay sa buhay natin. Alamin mo kung ano ang mga bagay na ito. Mahalaga, hindi mahalaga, hindi masyadong mahalaga, napakahalaga. Kapag na-determine mo ang mga ito, malalabanan mo ang mga hamon na haharapin mo sa bagong taon. Psalms 90 verse 12. "So teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom." Wisdom telling you, you have to number your days. The word number meaning determine the value of each day. You know the value of each day. Under the law, Sabbath day is holy. Hindi po siya kaparehas ng ibang araw. In fact, nakasulat sa ika-4 na utos, you keep the Sabbath holy. If you violate that, you will be punished. And the punishment is death under the law. Now, sabi natin, mabuti na lamang tayo nabubuhay sa bagong kasunduan, sa bagong tipan. Tama. Pero dapat pag-isipan natin, kung nabubuhay tayo sa bagong tipan at mas mainam na tipan, di ba dapat mas mainam ang ating kaisipan? Kung sa lumang tipan, marunong silang magpahalaga ng araw para sa Panginoon, kamusta tayo sa bagong tipan? Bakit tayo nagtitipon tuwing araw ng linggo? Bakit hindi Lunes? Bakit hindi Miyerkules? Bakit hindi Sabado? Tulad ng ginagawa ng mga Sabadista. Bakit linggo? Upang gunitain po natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil si Jesus ay muling nabuhay araw ng linggo. The first day of the week. Jesus rose from the dead. Ang early believers, mga early Christians, they gathered on the first day of the week to commemorate the resurrection day of the Lord. That is why it becomes a Christian tradition.
na ito ang naging araw ng pagtitipon ng mga alagad noong unang panahon. Hindi ho Sabado. Hindi ho kung anumang araw na maisipan nila. Sunday. Why Sunday? The Bible says in Revelation 1:10, Sunday is the Lord's Day. It's not family day. It's not pasyal day. It's not Laba Day. It's the Lord's Day. Pag hindi mo naiintindihan kung paano i-value ang mga bagay-bagay sa buhay, then you will never beat the challenge. No, we are not introducing the law. We are staying in the grace of God. And in the grace of God, we do the right thing. Can you say amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Luke chapter 10 verse 38, following verses, as Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. Verse 40, but Martha was distracted by all the preparation that had to be done. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Verse 41, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things. But one thing, listen, but only one thing is needed. How many things? Only one thing. Not just one thing, only one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Napansin niyo po yung word na better. The word better is a comparative word. You don't use the word better if you do not intend to compare. Saan po ikinumpare ang choice ni Mary? Doon po sa choice ni Martha. Mary had chosen the better thing, the one and only thing, and Jesus said, it will not be taken away from her. Alam ni Mary kung ano ang important, ano po ang more important. Learn to say no to those things which are not so important. Hindi ho po pwedeng puno lagi ang plato. Magbabawas po kayo ng laman ng inyong plato. At ang babawasin po ninyo ay yung pwedeng hindi nyo kainin, pero mabubusog pa rin kayo. Hindi pwedeng dagdag ng dagdag sa schedule. Kailangan mong magbawas para may panahon ka pa rin magpagupit. May panahon ka pa rin para sa iyong sarili. May panahon ka pa rin sa iyong asawa, sa iyong mga anak. May panahon ka pa rin para mag-enjoy sa buhay. Dahil pag hindi ka po nagre-rest, you will rest in peace. So learn to strike the balance. And how do you do that? You have to determine the more important things in life. Proverbs chapter 4 verse 7. Look at the wisdom. Wisdom is supreme. Therefore get wisdom, though it costs all you have. Get understanding. Huwag manghihinayang gumastos basta matututo. Yung iba hindi nanghihinayang. Kahit ang mahal ng rubber shoes, binibili. Kahit ang mahal ng shirt, binibili. Kahit ang mahal ng pagkain, binibili. Pero pagka patungkol sa bagay na matututunan, gusto libre.
Libre ba yung mga booklets? Libre ba yung e-books? Basta mapapakinabangan, libre. Mga kapatid, we're not selling the booklets and we are not selling the e-books. In fact, we are giving it for free. We're just giving you the opportunity to partner with us. Ang bawat ibinibigay po ninyong halaga sa mga booklets and e-books, you are partnering with us as we envision to reach the whole nation with the message of full grace and even so many countries around the world. Ako'y naniniwala that 2025 is the year of new territories. I am declaring and I am believing God that we will set our feet on new territories 2025. Ang mga lugar na hindi pa po napuntahan at hindi pa naabot ng mabuting balita ay maabot ng mabuting balita sa taon na ito sa biyaya ng ating Panginoon. Amen. And every time you get our booklets and our e-books, you're helping us to reach the whole nation and many countries around the world. Huwag kayong manghinayang. Meron ngang isang pastor nagpunta rito, hindi ko na po banggitin ang pangalan kasi baka nanonood siya ngayon. Pumunta rito at ang sabi, wala bang discount ang mga booklets? Ang sabi ko doon sa nangangasiwa ng ating booklet, sabi ko, wag mo nang discountan, ibigay mo na ng libre. Nakakahiya naman sa kanya. You're asking for discounts. Ang discount po ay ibinibigay when there is a profit. Ibinabawas po ang discount dun sa profit. That's why you ask for it. Imbis na ganito ang profit, baka maka-discount, bawasan ninyo. And that is okay. But when there is no profit, you don't ask for discount. You gladly support. Because every time you give, you're helping us propagating the most beautiful message, the message of full grace. Kaya sabi ko, ibigay na lang ng libre. Kinuha nga ng libre. Hindi nakaramdam. Mga kabiyaya, nais ko lang po sabihin sa inyo, basta matututo ka, huwag kang manghihinayang. Ang pag-travel po ay education. Pag may mga lugar na hindi nyo pa po napuntahan, tapos may opportunity kayo, tapos kaya nyo, may budget, go for it. Because that is an opportunity to learn new places, meet new people. Pag may opportunity kayong matikman ang pagkain na hindi nyo pa natikman, try it. You may not do it the second time, but let's try it. Try it. Nung nandun po kami sa Taiwan, meron po doon na stinking, ano yun? Mabaho? Ha? Hindi ho. Sa Korea yung kimchi. I love kimchi. Tokwa, tokwa. Tofu. Kanina ko pa naisip, di ko masabi. Stinking tofu. Talagang ang amoy pa lang, babaligtad ka. Babaligtad ka. Mantak ninyo, yung mga kabiyaya doon sa Taiwan, ang sabi, Bijap, hindi ka makakauwi nang hindi mo natitikman yan. Madali naman akong kausap. Gusto ko nang umuwi. I tried once and never again. And I realized, masarap. So hindi pala lahat ng mabaho ay hindi masarap. So I learned one thing. Hindi ko mo mabaho, hindi masarap.
So, magkaiba ang amoy sa panlasa. So, lasahan mo, wag mong amuyin. You learn. You try. Meeting people, going places, anything you can learn. Can you say amen? Now look at the verse, Proverbs 4:13. Always remember what you have learned. Your education is your life. Guard it well. Kaya nga dun sa mga magulang, paghandaan nyo, edukasyon ng inyong mga anak. Dahil yung pong pinakamalaking pamana na maibibigay nyo sa kanila. Di nyo sila mabigyan ng lupa, di nyo sila mabigyan ng kayamanan, pero pag nakapagpatapos kayo ng mga anak sa pag-aaral, ito po ay armas na nila upang humarap sa buhay kahit wala na po kayo, sila po'y handang lumaban. Kaya mahalaga ang edukasyon. Give the best education that your money can buy. Do not buy more than you can chew. Talagang mayroong mga mamahaling universities. Pero pag hindi mo kaya, okay lang yan. Hindi ka deprived. Humanap ka ng mga paaralan, colleges and universities na hindi ganun kamahal, pero nagpo-provide ng quality education. At doon, sa mga taong gustong matuto ng mensahe ng biyaya, mag-aral po kayo sa Emmanuel Ministry Institute dahil libre ang pag-aaral sa EMI. Can you say amen? Mark chapter 8 verse 36 to 37. What good is it for a man to gain the whole world, yet forfeit his soul? What can a man give in exchange for his soul? The answer is none. Don't lose your soul just to gain the whole world. Your soul is more important than anything in the world. Huwag mong ibebenta ang kaluluwa mo, yumaman ka lang. Maraming tao ang yumaman pero wala ng kaluluwa. Nagkapera dahil sa panggagancho, nagkapera dahil sa panlalamang sa kapwa, nagkapera dahil sa mga illegal na gawain. That is not proper. Huwag mong ibenta ang kaluluwa mo. Huwag mong ibenta ang pamilya mo. Huwag mong ibenta ang mga anak mo. Huwag mo ring ibenta ang pangalan mo. Sapagkat ang pangalan ay mas mahalaga kaysa sa mamahaling pabango. Ang bango ng mamahaling pabango ay nawawala. Ang pangalang iiwanan mo sa iyong mga anak ay mahalaga. They will cherish your name even when you are gone. Kahit wala ka na, pahalagahan nila yan. Kaya alam mo yung mga bagay-bagay na importante, hindi importante, mas importante. At yung pinaka-importante, can you say amen? Matthew 10:37. Anyone who loves his father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves his son or daughter more than me is not worthy of me. Now listen up. Mahalaga ang pamilya. Mahalaga ang mga magulang, mahalaga ang mga anak. Pero sabi ni Jesus, hindi dapat mas mahalaga kaysa sa akin. Love them, but don't love them more than me. Because if you love them more than me, you are not worthy of me. Hindi ka karapat-dapat sa akin. Sapagkat si Jesus ay hindi po number 2, number 3, o number 4. Si Jesus ang number 1. Palakpakan si Lord, si Jesus ang number 1. Spiritual relationship with Jesus is more important than familial relationship. But you can see so many people, they just sacrifice their spiritual relationship with God because of their spouses, because of their children, and because of their family. Wrong choice, wrong move. Put God first.
and everything will just follow. Can you say amen? Palakpakan si Lord. Unahin natin ang Panginoon. Determine the more important things in life, the more important relationship, the more important people around us, the more important events. Don't miss it. Don't miss it. Don't miss the important dates in your life. Yung birthday ng mga anak ninyo, yung mga importanteng birthday, don't miss it. Your anniversary, don't miss it. Don't miss it for anything in the world. Bago nagsisimula ang taon, markado mo na yung mga mahalagang petsa. Hindi, birthday mo pala. Isa lang ang asawa mo, nakalimutan mo pa birthday. You should know. Kabisado mong birthday ng mga anak nyo, kung 12 yan, 12 birthday. Kaya mapalad kayo kung isa lang anak nyo, 2, 3, alam nyo kung kailan ang birthday. Don't miss it. Anniversary. Di magkakagulat ang kayo. Anniversary na ba natin? Ba't kanino ka ba nakiki-anniversary? You should keep anniversaries. Very important day. Importante yan. Nakamarka na yan. Kasi alam mo yun eh. Yung mga importante. Alam mo rin kung kailan ka na born again. Sineselebrate mo yung spiritual birthday mo. Kaya mag-iimbita ka ng mga espiritu. At maghahanda ka ng spiritual na handa. At ipagdiwang mo ang spiritual birthday mo. I-post mo. Sabihin mo sa mundo na ako'y nagpapasalamat sapagkat ako'y 50 taon na mananampalataya, Kristiyano, anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Shout amen. Amen. Number 8, be at peace in a troubled world. Wala na tayong masyado magagawa sa mundo dahil talagang ang mundong ito ay pasama na ng pasama, ng pasama, ng pasama. I don't want to sound myself like a prophet of doom, pero hindi po totoo na paigi ang mundo. It's not true. You who are watching this broadcast, the world is getting worse and worse. I'll show you the verse. 2 Timothy chapter 3 verse 1, following verses. But mark this. There will be terrible times in the last days. Terrible. Sa Tagalog, terrible. Terrible times. When? In the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy. Verse 3, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, harsh, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Yan po ang kondisyon ng mundo ngayon. And just imagine 10 years from now, 20 years from now, yan na po ang mundo na haharapin ng mga anak nyo at mga apo ninyo. Palala ng palala ng palala ang mundo. There was a time ng mga magulang, pinipilit ang mga anak magsimba. Kami bahagi po nung panahon na yon. Kinakaladkad kami ng tatay namin para magsimba. Paglinggo, binubuhusan kami ng tubig sa higaan para magising. Inaalisan kami ng kumot. Binibisa ka kahit nakapikit ka pa. Ha? Magugulat ka, nasa Sunday school ka na. Pero kung babalikan, ako'y lagi nagpapasalamat because they did the right thing. Ngayon, tatanungin mo pa yung anak mo, magsisimba ka ba? Hindi po, mami. Madaming gagawin. Okay. 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 Magsisimba kami. Huwag mo kalimutan isara yung pinto. Bahala ka sa buhay mo. That is the world today. Nope. Makinig po mga tatay. Hanggang ang ating mga anak ay nakatira sa silong ng ating bubong at tayong naglalagay ng pagkain sa bibig nila at damit sa kanilang katawan, you
call the shot. It is unpopular, but you're under my home, you're under my authority. Magbihis kayo, magsisimba tayo. Pero meron kaming assignment, mamaya mo gawin yan. Pero may exam kami bukas, huwag kang matulog. Never ever sacrifice your spiritual values. Pag inuna mo ang Panginoon, pararangalan ng Diyos ang buhay mo. He will bless your life. Shout amen! Can you say amen? You should know that we are living in a different world. In a world full of trouble, God's presence is your anchor. His promises your comfort. His love and grace your constant assurance. Be at peace knowing He is in control. Wala na tayong masyadong magagawa sa mundo. Palala ng palala. Siguro hindi lingid sa inyong kalaman yung mga balita na all of a sudden merong isang armado pumasok sa classroom, pinagbabaril yung mga bata. Out of nowhere. O yung mga panahon na yung bata galing sa eskwelahan ay nakatayo lang sa gilid ng kalsada, naghihintay ng bus. All of a sudden, nawalan ng control yung isang bus, isang jeep. Sinuro ang mga bystander. And all of them died. Anything can happen in the world. Kaya pag ang anak natin nakauwi at nakabalik sa bahay, salamat sa Diyos. Salamat sa pag-iingat ng Panginoon. Salamat sa biyaya ng Diyos. Say amen. Yung mga lugar na dating nagyayelo, hindi na nagyayelo. Yung mga lugar na hindi nagyayelo na. Hindi tayo nagyayelo. Pero maraming mga Pilipino gusto ng yelo, gusto ng yelo. O di maghalo-halo ka. Akala ninyo maganda ang yelo. Maganda lang yan pag turista ka. Pero kung doon ka na nakatira, nagpapala ka ng yelo sa ibabaw ng bubong dahil pag hindi babagsak yung bubong, di ka makalabas dahil ang kapal ng yelo ay 4 na talampakan. Alam ninyo na yung mga taong nakatira dyan sa mga mayelong lugar ay umaalis sa panahon ng yelo. Sabi na sobrang init, sobrang init. Tumira ka sa Saudi. Tumira ka sa Dubai. Tumira ka sa ibang lugar. Then you would begin to appreciate. Maganda pa rin ang tumira sa Pilipinas. I love the Philippines. Tapatin ko kayo. Masarap lang mamasyal. Pero iba ang Pilipinas. Hindi ko po ito ipagpapalit sa ibang bansa. Nakarating na rin po kami sa kwenta ko, doon sa last check ko, na mahigit 30 bansa na napuntahan po namin. 30 countries. More than. Magagandang mga lugar. Super, super ganda ng mga lugar. Pero iba ang Pilipinas. Bahala kayo kung saan nyo gusto tumira. Pero gusto kong mamasyal sa buong mundo. Gusto ko. Pero hindi ko gustong tumira doon. Mas maganda pa rin sa Pilipinas. Mababait pa rin ang mga Pilipino kahit ang iba'y siraulo. Ay, patas lang. Meron din siraulo sa ibang bansa. Mas grabe pa nga siraulo sa ibang bansa. Nakatayo ka sa tren eh. Walang ano rin, tutulak ka. Dito hindi naman. Sinasadya. Natulak ka lang. Na, kahit saan kayo makarating, ipagpapasalamat ninyo. Kung dito kayo pinanganak, salamat sa Lord sa ating bansa. Ipag-pray natin ang ating bansa. Amen. Pag-pray nyo po ang ating Pangulo, ipag-pray nyo po ang pamahalaan na mapaunlad ang bansa na ito upang hindi na kailangan magtrabaho pa ng ating mga kababayan sa ibang bansa. Dito lang ay kaya tayong pagpalain ng Diyos. Dito lang kaya tayong paunlarin ng Diyos. Shout amen. Amen. Huwag kalimutan sa darating na Mayo. Unahin si Kristo.
Isaiah 26:3, you will keep him in perfect peace, those whose mind is stayed on you because he trusts in you. Can you say amen? Payapa ka lang. John 14:27, peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled. Do not be afraid. Huwag kayong matakot. Talagang sadyang mangyayari ang lahat ng ito. Pero habang nangyayari ito, iniingatan tayo ng Panginoon. Peace is not the absence of trouble, but the calming presence of God in the midst of trouble. His grace steadies our hearts. His love quiets our fears. And His presence assures us that we are never alone. Can you say amen? Number 8, be at peace in a troubled world. I'm starting to close. Number 9, keep important relationships. Keep important relationships. There are relationships that are not important. I want to say that again and listen carefully. There are relationships that are not important. Not because the people themselves are unimportant, but because they do not see you as important. Don't force yourself on people who don't want you in their lives. Instead, value relationships with those who consider you important. Pag hindi ka importante sa kanila, then you know, this is not an important relationship. You can easily discard it. Because you have to keep those people who value you, who consider you important. Romans 12:18, it is possible, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Live at peace with everyone. But look at the first line, if it is, ano ibig sabihin ng if it is possible? Kung pwede lang. Pero kung hindi, you have to learn to be at peace with yourself. Be at peace with everyone, if possible. If it is not possible, be at peace with yourself. Hindi ka pwedeng maging kaibigan ng buong mundo. You have to choose only people who consider you important in their lives. Can you say amen? Amen. Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, as one person sharpens another. You have to look for people who will make you sharper, better person. Kasi itong mga taong ito, importante inilagay ng Diyos sa iyong buhay. May mga inaalis ang Diyos na tao sa buhay natin. Huwag niyo pong iyakan ng matagal. Pagkalipas po ng 9 na araw, kalimutan niyo na. Dahil nakapagpa-9 na po kayo. You need to move on. Keep relationships that uplift and inspire you, especially those that strengthen your faith and draw you closer to God. Surround yourself with people who encourage growth in every aspect of your life. Can you say amen? Amen. Keep important relationships. Number 10, I'll close with this. Do everything for the Lord. Do everything for the Lord. Stay motivated this new year by doing everything for the Lord. Let His grace inspire your actions, knowing that your efforts, no matter how small, have eternal value when done for His glory. Can you say amen? Colossians 3:23.
up to 24. Look at the verse. The Apostle Paul writes, whatever you do, work at it with all your heart. As working for, do it for the Lord. Huwag mong gawin yan para sa pastor mo. Huwag mong gawin yan para sa asawa mo. Huwag mong gawin yan para sa ibang tao. You lose the value of the work. Do it for the Lord. Do it for the Lord. Can you say amen? Not for men, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Si Lord talaga ang pinaglilingkuran po natin. Can you say amen? Ephesians 6:7-8. Serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not men. Because you know that the Lord will reward everyone for whatever good he does, whether he is a slave or free. You have to do it for the Lord. You stay motivated. Ang taas ng level ng motivation mo if you're doing it for the Lord. Pero kung gagawin mo yan sa tao, tapos hindi ka na-appreciate ng tao, hindi ka nakamayan, hindi ka nabigyan ng love gift, hindi ka nabati, hindi ka na-appreciate, walang certificate of appreciation, walang certificate of recognition, goodbye. Sobrang pagod ko, hindi pa ako napasalamatan. Magdamag na ako nagtrabaho, wala kaming pahinga, lumipas na ang aming mga pagkain, nalipasan kami ng gutom. Hindi man lang kami na thank you-han. Ma-frustrate ka. Tsak titigil ka. Pero kung lahat ng ito ay ginagawa mo para sa Panginoon, kahit walang thank you, kahit walang appreciation, kahit walang love gift, ginawa ko ito para sa Panginoon. Amen. Stay motivated. Do everything in love. Not for love gift, but for love. Can you say amen? Romans 12:11. Never be lazy in your work, but serve the Lord enthusiastically. Serve the Lord enthusiastically. Merong spring sa iyong paa. May padyak ang iyong paa. Excited kang pumasok sa opisina. Excited kang magtrabaho. Excited kang magnegosyo. Excited kang mag-aral. Kasi ginagawa mo yan para sa Panginoon. Now look at this verse from the Phillips translation. Let us not allow slackness to spoil our work. Let us keep the fires of the Spirit burning as we do our work for God. Do everything for the Lord. Pag siya ang motivation mo, you will always stay motivated. Can you say amen? Let's see them again. The challenges of every new year. Number 6, growing spiritually. Number 7, balancing priorities. Number 8, dealing with global issues. Number 9, keeping relationships. Number 10, staying motivated. Ito po yung dagdag na 5 doon sa naunang 5 na mga challenges na ating hinaharap tuwing may bagong taon. Now, how do we respond? Look at the screen. You will see how do we respond. Basahin natin, malakas, sabay-sabay ang application. Malakas, sabay-sabay. Ready? Number 6. Number 7. Number 8. Number 9. Number 10. You have to prioritize, you have to determine, you have to be at peace, you have to keep, and you have to do. Yan po ang mga action points even as we face the challenges of every new year. The big idea is, in Christ, I have a grace-filled new year. Are you in Christ? You have a grace-filled new year. Of course, we do not want to end the broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today and be saved, because it is only in Jesus
that you can have a grace-filled New Year. Kung nais mong tanggapin ang Panginoon Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, manalangin tayo ng pagtanggap. Itaas mo ang iyong dalawang kamay sa lahat ng narito sa loob ng bulwagan na ito. Samahan po natin ang ating mga visitors sa pamagitan po ng broadcast na ito. Taas natin ang ating dalawang kamay, ipikit ang mata at sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus, salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Tinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon sa loob ng bulwagan na ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Praise God. Tayo po'y dumako sa ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together, mga kabiyaya. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay yun ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay yun ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Praise God. Praise God. Alright, sabay-sabay, malakas. Ano po ang ating big idea? One more time. Are you in Christ? You have a grace-filled New Year. Palakpakan si Lord. Praise God. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering.
so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito!